Nako po, nag-malfunction ang ating parking brake. Yan guys, nag-blink siya. Yan. Mahal daw to pag pinagawa eh. Sobrang mahal daw pag pinagawa tong electronic parking brake. Kabahan na ba tayo? Dali lang natin gawin yan. So minsan kasi parang nagma-malfunction yan. Nung bumiyahe kami ng Mindanao, natatapakan ni Cassie yan habang nakahinto. Ayun, nag-malfunction siya. Hindi ko alam kung yun yung dahilan na gano'n, na baka na-reset yung program niya or what. So yun, gagawin natin yan. Punta lang ako ng shop, doon tayo magre-reset. Ano pala, nagpapalit ako ng head unit nung nung Astral kasi hindi gumana yung 360 niya. So ngayon okay na siya. Goods na uli. So nandito tayo ngayon sa Mindanao Ave. So yan lang siya guys. Pag nagka-problema yung parking brake, yung electronic parking brake natin, yan yung magiging display. Yan. Tapos magbi-blink lang yung handbrake sign. Yan. So nung una, kinabahan ako niyan kasi akala ko hindi natin kayang gawin, pero kaya naman pala natin gawin. So nakita ko kasi ito sa post ni Mats Mechanic, yung taga Mindanao. Nung nagka-problema yung ganito nila, kinalas nila yung electronic brake doon sa ilalim. Maraming pwedeng gawin para maayos yung ganito. Isa rin yun sa way para maayos yung ganitong problema. Okay? So mamaya punta lang tayo ng shop, tapos ipapakita ko sa inyo kung paano natin siya gawin. Napaka-smooth pa rin talaga nitong Montero ko, no? 82,000 na yung kanyang odometer. So yun guys, meron dalawang klase ng malfunction itong parking brake na to. Una, yung naka-engage, tas hindi mo na siya maibaba. So yung pangalawa naman, yung naka-disengage siya, hindi mo siya mapa-engage. Malas mo na lang kapag ang nangyari sa'yo is yung naka-handbrake siya, yung naka-engage siya tapos nagkaganyan. Kasi hindi mo talaga siya mapapatakbo kahit anong gawin mo. Patakbo mo man siya, pero kawawa naman yung brake mo sa likod kasi pipilitin mong patakbo na naka-engage yung parking brake niya, yung electronic parking brake. Pag ganito ang nangyari, wag na wag nyong igaganon pataas para hindi siya mag-lock. Yun yung magiging problema nyo. Paano kung nasa biyahe kayo tapos wala kayong scanner, hindi nyo mapapatakbo. Halimbawa, nasa long drive kayo, walang ibang tutulong sa inyo kundi sarili nyo lang pag nasa malayong lugar kayo. So yun, pag nagka-problema yan, wag na wag nyong inaangat kasi maglalak yun. Tapos hindi nyo siya madi-disengage dahil nga yung signal niya para dun sa motor is hindi siya gumagana. Okay? So yun, malapit na ako sa shop. Doon natin siya gawin para nakapwesto tayo ng maayos. Dito na po tayo sa shop. Ang kailangan lang natin ay scanner. Ganun lang siya kadali. Papakita ko na lang sa inyo, no? So pag nagkaganito yung sasakyan nyo, wag kayong masyadong kabahan kasi marami namang option kung paano siya ayusin. On lang natin yung scanner natin. So ito yung scanner natin, MuCar. Yan. So ito, pwede pa rin natin siyang scan kahit naka-andar yung sasakyan. Pero kung mga check engine na mga sensor ng sensor ng makina, yun, hindi pwedeng mag-scan tayo ng naka-andar. So dapat naka-ignition lang siya. Okay? So ito, papakita ko sa inyo. Yan guys. So dito, papakita ko lang sa inyo. Diagnose lang natin. Diagnose, tapos Asian. Hanapin natin yung Mitsubishi. Yan.
Hintayin lang nating ma-detect yung kanyang dongle doon. So naka Bluetooth connection to. Automatic naman siyang kumukonect. Yan. So yan yung details ng Montero natin. Gearbox, 4-wheel drive, 8-speed automatic transmission. Yan. Pajero Sport / Montero Sport. Kasi sa ibang bansa Pajero Sports ang tawag nito eh. So gagawin natin, health report natin. Yan. So makikita natin yung code. Ang nakalagay yata dito is yung ano bang, 3 word lang eh nakalagay dito eh. So lalabas yan. Yan, EPB. So electronic parking brake. So yan yung ano, electronic parking brake. Yan, so nagbi-blink siya oh. So ang nakalagay, ang fault code niya is C2250 tapos C1861. Okay? So nakalagay actuator malfunction and power supply low voltage stored. Okay? So ang gagawin natin, i-reset lang natin to. Re-reset lang natin. I-clear lang natin yung code. Yan. Yan. So wala na siya dito. Wala na siya. Pero nagbi-blink-blink pa rin. So ibig sabihin na delete na natin, pero yung sign niya naka-blink pa rin. Pero yung ano dito, yung service na yung nakalagay dito na ano yung nakalagay dito na malfunction na ano, kailangan na siyang ayusin, nawala na siya. So try nating i-rescan. Rescan natin. Hintayin lang natin guys. Hintayin lang natin matapos. Yan, so wala na siyang problema, no? So after nyong ma-scan at ma-delete yung code na yon, huwag nyo munang galawin to. Okay? Huwag nyo muna siyang galawin. Patayin nyo muna yung sasakyan. Yan, patayin natin yung sasakyan. Tapos paandarin natin ulit. Paandarin muna natin guys. Yan guys, okay na po siya. Yan o. Forward. Wala na yung ano natin. Goods na, di ba? Wala na yung brake ano. Diba? Ganun lang siya kadali. Yan. Goods na. Wala na yan kahit i-rescan mo yan. Wala nang problema yan. Yan o. So hindi na siya nagbi-blink. Electronic parking brake. No fault code. Diba? Basic. Basic lang yan guys. Diba? 100% goods. 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 Oh, diba? So yun guys, pag nagka-problema yung inyong electronic parking brake,
wag mo na kayong mabahala masyado kasi marami namang mga options kung paano siya maayos, 'di ba? Siguro kung hindi na rin talaga siya kaya sa mga reset, pwedeng gayahin yung ginagawa ni Mats Mechanic, 'di ba? Yung taga yung tinatanggal talaga yung electronic parking brake doon sa ilalim, tapos nilinisan niya yung gear. Kasi yun nga, baka yun din ang dahilan, nag-i-stack up. Maraming ang nagiging problema yung mga ganito. Sa katagalan na rin siguro yung mga ganyan. So, yun. Wag mo na masyadong wag kayong masyadong matakot pag nagka-problema yung mga ganyan kasi madali lang naman siyang ayusin, 'di ba? So, meron sigurong merong ibang shop na tatakutin ka na ganito yung babayaran mo kung wala kang idea talaga. Okay, so ito, shinare ko lang po ito sa inyo para makakuha rin kayo ng idea. Karamihan ngayon mga electronic parking brake na talaga yung mga sasakyan. Bihira na lang yung mga dihatak-hatak. Okay, so yun, isa to sa mga option na gagawin natin kapag nagloko yung ating electronic parking brake. Gamit lang tayo ng scanner. Kung wala kayong scanner, ipascan nyo na lang sa mga shops na merong scanner. Okay? Kung hindi na talaga kaya ng scanner, siguro dalhin nyo na sa mga shop na gumagawa ng ganito or dalhin nyo sa kasa yung inyong sasakyan. Okay? Napaka-importante din talaga na meron tayong sariling scanner. Lalo na kung hindi lang naman isa yung sasakyan mo, kailangan nyo rin talaga mag-invest ng mga scanner na magagamit para sa inyong mga sasakyan. Okay? Tulad ko, hindi lang naman isa yung sasakyan ko. So pag nagka-problema, yun, may nagagamit ako. Pag may bibilin akong sasakyan, yun, may nagagamit din ako. Pwede ko siyang i-scan para makita ko yung mga problema. So ito, okay na tong sa Montero, okay na tong sa akin. So dati kinabahan ako sa mga kinabahan ako dati kasi baka nga sobrang mahal ng repair ng electronic parking brake. Nagbabasa rin ako sa Google. May iba rin talaga na kaya lang ng scanner kasi minsan nagluloko lang yung kanyang signal para dun sa actuator nung electronic parking brake natin. Ayan guys, goods na yan. Release natin. Oh, release. Balik natin. Oh, balik. Diba? Ganun lang siya kadali. So ayan guys, hanggang dito na lang yung ating vlog. At sana meron kayong nakuhang idea sa video na to. Sa mga may sasakyan na naka-electronic parking brake. So huwag kayong kabahan pag nagka-malfunction yung nyo, yung electronic brake. So maraming option para maayos. Okay? Thank you for watching.